Hay nako, bobo ka talaga, sabi ng matandang lalaki at hinawakan nito si Higang sa balikat nito. Nagulat naman si Higang dahil nagawa na ng matandang lalaki na siya ay mahawakan. Divine Immortal Blade, ang iyong katawan ay hindi na isang transparent, gulat na sabi ni Higang. Napakaswerte mo talaga, ipinanganak kang may swerte na nagmula sa langit, sabi muli ng matandang lalaki. Ipinanganak akong may Taiyin Chi blockage at hindi swerte na nagmula sa langit, sabi muli ni Higang. Hindi ba't isang swerte na nagmula sa langit para sa iyo ang matuto mula sa isang asetikong master na tulad ko? At higit sa lahat, nakuha mo ang espiritual na kapangyarihan ng mata ng Pixia. Kaya't ano ang tawag mo dito, di ba't ito ay swerte na nagmula sa langit, sabi muli ng matandang lalaki. Ito ba ang mata ng Pixia? Tanong ni Higang habang nakalagay sa palad nito ang token na kanyang nakuha sa Qinglong Temple. Tama, iyan ang mata ng Chongrim, kinuha ko iyan at ginawa kong isang kwintas, paliwanag ng matandang lalaki. Kung ganoon, mayroong multo, sa aking palagay, ang mga hayop mula sa mga kwento ay umiiral, sabi ni Higang. Mabilis mong naintindihan, sagot ng matandang lalaki. Ano iyong espiritual na kapangyarihan na sinasabi mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang liwanag na pumasok sa aking katawan kanina? Tanong ni Higang. Oo, ang panloob na enerhiya mula sa lower dantian ay galing sa middle dantian. At ang pinagmulan ng middle dantian ay ang upper dantian. Ang pinagmulan naman ng lakas ng upper dantian ay ang spiritual power. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng kwintas na iyan, ang iyong Taiyin Chi blockage ay matutulungan ng kahit kaunti, paliwanag ng matandang lalaki. Kahit na medyo nakakapagod ang paggamit nito, tiyak naman na ito ay makakatulong ng malaki, sabi ni Higang. Napakadali mong nakuha ang isang bagay na karaniwang mahirap makuha, sabi muli ng matandang lalaki. Gumising ka, pakiusap. Gumising ka na, sabi ni Heijen habang ginigising niya si Higang. Sa ilang sandali ay nagkaroon na ng malay si Higang. Ayos ka lang ba? Halos isang oras ka nang walang malay, sabi ni Heijen. Kung ganoon, isang oras na pala akong walang malay, sabi ni Higang. May bigla naman silang narinig na tinig na nagmumula sa labas ng lugar na kinaroroonan ni Higang at Heijen. Heijen, ihanda mo ang iyong espada, sabi ni Higang. Sige, sagot ni Heijen, nagising ka sa perpektong oras, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Perpekto, anong ibig mong sabihin na perpekto? Tanong ni Higang at isinuot na nito ang kwintas. Ito ay isang pagkakataon upang subukan ang iyong bagong nakuhang kapangyarihan sa isang kalaban, kaya syempre, ito ay matatawag na isang perpekto, sagot ng matandang lalaki. Nakita ng mga lalaki ang siwang ng pader kaya naman binuksan nila ang pader at bumungad sa mga ito sina Higang at Heijen. Sino ang mga palaboy na iyan? Sabi ng isang lalaki. Kapag pinatay ko ang mga batang iyan, siguradong babangungutin ako, sabi naman ng isang lalaki. Taga Lower Fifth Gate ba kayo? Hindi ko alam na nananatili kayong lahat dito. Kung hahayaan ninyo kaming umalis, gagantimpalaan ko kayo, sabi ni Higang sa mga lalaki. Ano ba naman iyan? Nakakatakot, hahaha, sabi muli ng isang lalaki. Bata ka pa, hindi ka ba natatakot sa kanila? Tanong ng matandang lalaki kay Higang. Makabubuting bumuo ng relasyon sa mga taga Lower Fifth Gate, sagot ni Higang. Mayroong tamang lugar at oras para dyan, kaya naman, huwag kang magmadali, sabi muli ng matandang lalaki. Maliit na bata, kapuri-puri ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili, sabi muli ng isang lalaki at ito ay akmang huhugot ng dala nitong espada. Si Heijen naman ay agad-agad sumugod sa mga lalaki habang hawak nito ang kanyang espada. Nagawang patayin ni Heijen ang dalawang lalaki sa pamamagitan ng paghiwa sa mga ito gamit ang kanyang espada. Nang oras na iyon,
si Yigang ay nagsimula na ding umatake gamit naman ang espadang ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Ang espada ni Yigang ay nag-stalk sa katawan ng isang lalaki kaya naman, sinipa niya ito upang matanggal ang espada. Umatake naman ang isang lalaki kay Yigang at nagawa nitong mahiwa si Yigang sa leeg nito. Si Yigang naman ay medyo nakaramdam ng kaba dahil muntik na siyang mamatay nang dahil sa pag-atake sa kanya ng lalaki. Agad namang tinusok ni Yigang ang mga mata ng lalaking humiwa sa kanyang leeg gamit ang kanyang daliri. Ang mga mata ko, nasaan kang bata ka? Humanda ka sa akin, sigaw ng lalaki. Gumawa si Yigang ng ibang pamamaraan, at nagdagdag pa ito ng bilis sa kanyang galaw. Umatake muli si Yigang at nagawa nitong pugutan ng ulo ang lalaki. Kahanga-hanga, gayunpaman, apo ka ng isang bek, huwag kang maging mapagmataas dahil natalo mo itong mga mapagmataas na ito, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Sige, naiintindihan ko, sagot ni Yigang. Ayos ka lang ba? Tanong naman ni Heijen kay Yigang. Oo, ayos lamang ako. Sagot ni Yigang, hindi ito ang iyong unang tunay na laban, tama ba? Tanong muli ni Yigang kay Heijen. Oo, tama ka, ito ay aking pangatlong laban, sagot ni Heijen. Naisip din naman ni Yigang na hindi din ito ang unang beses na nakapatay siya ng tao. Ang unang beses ay sa kanyang nakaraang buhay, may isang baliw na tumatakbo habang may hawak na kutsilyo sa hintuan ng bus. Upang protektahan ang kanyang ina na noon ay kanyang kasama, itinulak niya ang salarin gamit ang kanyang katawan. At sa hindi inaasahang pangyayari, ito ay nabangga ng bus na paparating. Pagkatapos ng imbestigasyon ng pulisya, napatunayang walang kasalanan si Yigang. Ngunit, ang pag-iisip na pumatay ng isang tao ay nagpasakit sa kanya ng ilang araw. Ang ikalawa ay noong si Yigang ay muling nagkatawang tao. Nangyari ito matapos na sumapi sa kanya ang Divine Immortal Blade. Nang oras na iyon, nahiwa niya ang tao gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit, hindi ito nakakagulat gaya ng dati niyang buhay. Maaaring dahil ang lugar na iyon ay madilim at hindi normal ang kanyang katawan at siya ay apo ng angkan ng Bek. Kung dumating siya para patayin ako, kailangan niyang maging handa para mamatay, sabi ni Yigang. Iyan ay isang magandang pag-iisip, sabi ng matandang lalaki. Grandmasters, salamat sa inyo, isang lalaki ang biglang nagsalita at ito ay ikinagulat ni Yigang at Heijen. Pinarusahan ninyo ang mga taksil na iyon, ang aming kanlurang sangay ay may utang na loob sa inyo. Kaya naman, sisiguraduhin kong magagantimpalaan kayo. Pagpapatuloy ng lalaki at ang lalaking ito kasi ay iginapos ng mga lalaki na nakalaban ni Yigang at Heijen kanina. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Yigang sa lalaki. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, young master. Ang pangalan ko ay Junggo, sagot ni Junggo. Ang pangalang Junggo ay nabasa ni Yigang sa mga papel na nakita niya na nakapatong sa lamesa. Ayon sa nabasa ni Yigang, si Junggo ay kanang kamay ng anak ng punong sangay sa kanluran. Ang mga tao bang nakalaban namin kanina ay mga taga Lower Fifth Gate? Tanong muli ni Yigang. Oo, nag-alsa sila ng pumanaw ang dating punong sangay. Iuulat ko ito sa kasalukuyang punong sangay at sisiguraduhin kong mababayaran kayo, sagot ni Junggo. Sino ang sinasabi mong punong sangay? Kailangan kong malaman para mabayaran ako, sabi muli ni Yigang. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo, gayunpaman, hindi ko makakalimutan ang utang na ito, sabi muli ni Junggo. Paano ako magtitiwala sa iyong mga salita? Gusto mo bang mamatay? Tanong ni Yigang. Hinugot ni Yigang ang kanyang espada at idinikit nito ang espada sa leeg ni Junggo habang si Junggo naman ay tahimik lamang at hindi gumagalaw. Ikaw ay isang tapat na tao, sabi ni Yigang at ibinalik na nito ang kanyang espada sa lalagyan nito. Salamat, sagot ni Junggo. Nais lamang sanang takutin ni Yigang ang lalaki pero ang kanyang espada ay naging sobrang bigat.
Ano ang magagawa mo para mabayaran ako? Tanong muli ni Yigang. Sige, ipaubaya na ninyo sa amin ang paglilinis ng lugar na ito. Sisiguraduhin naming hindi kayo masasangkot dito, at saka isa pa, ang aming sangay ay mahusay sa pangangalap ng impormasyon. Kung bibigyan ninyo kami ng pagkakataon, sisiguraduhin kong pagsisilbihan kita sa abot ng aking makakaya, sagot ni Jonggo, mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa naisip ko. Ano sa iyong palagay? Sabi ni Yigang sa matandang lalaki, kung ito ay may kinalaman sa mga taga Lower Fifth Gate, hindi naman masama na bumuo ng relasyon sa kanila. Gawin mo kung ano ang nais mong gawin, sagot ng matandang lalaki. Naisip naman ni Yigang na subukan ang kakayahan ni Jinggo. Hulaan mo kung sino ako, kung ang sagot mo ay makatotohanan, bibigyan kita ng iyong gagawin, sabi ni Yigang kay Jinggo. Hindi ako sigurado pero, parang ikaw ay isang binatilyo pa lamang. Ang iyong pananalita ay elegante kaya siguradong ikaw ay anak ng sikat na pamilya. Kung may lugar ang pagiging martial arts master sa edad mo, maaaring ikaw ay ang kahanga-hangang miyembro ng angkan ng Baek na si Heijen Baek at hindi ang kapatid nito na isang tamad, sagot ni Jinggo. Natawa naman ang matandang lalaki sa sinabi ni Jinggo. Habang si Yigang naman ay nakaramdam ng inis, loko-loko ka. Ang lakas ng loob mong sabihin iyan, sabi naman ni Heijen. Ayos lang, sa pagkakataong ito, ayusin mo ang impormasyon ng mga taong bumibisita sa angkan ng Baek. Ikaw na ang baalang magtanggol ng lubid na nakatali sa iyo, sabi ni Yigang at ibinagsak nito sa sahig ang supot na naglalaman ng mga pilak na barya. Hayaan na lamang ninyo ako dito, maraming salamat, sabi muli ni Jinggo. Bumalik na tayo, sabi ni Yigang kay Heijen, sige hang. Pero, kung babalik tayo, siguradong maraming gulo ang mangyayari, nag-aalalang sagot ni Heijen. Bakit, natatakot ka ba? Tanong muli ni Yigang, hindi, sagot ni Heijen. Huwag kang mag-alala, ito ay aking responsibilidad, kaya naman, hindi tayo masasangkot sa maraming gulo, sagot ni Yigang. Nagpunta ba sina Yigang at Heijen sa isang tindahan ng alak? Tanong ng pinuno sa punong tagapamahala. Oo, isang utusan sa malapit ang nakakita sa kanila, sagot ng punong tagapamahala. Gaano nakatagal mula nang makauwi siya para gumawa siya ng bagay na napakaangas, hindi maaari, pupunta ako sa tirahan ni Yigang, seryosong sabi ng pinuno. Agad na nagtungo ang pinuno sa tinutuluyan ni Yigang. Bilang parusa, pinalo ng pinuno si Yigang ng maliit na sanga ng kahoy sa mga binti nito. Kababalik mo lamang, pero, tinuruan mong uminom ng alak ang iyong nakababatang kapatid. Alam mo ba na ikaw ay isang Baek, sabi ng pinuno kay Yigang. Patawad po, sagot ni Yigang, sa loob ng 5 taon, muling gaganapin ang konseho ng 7 bituin. Kung ang 9 na dakilang sekta ay mayroong konseho ng Dragon at Phoenix, ang 7 dakilang angkan naman ay mayroong konseho ng 7 bituin. Matagal na panahon na ang nakalipas, ito ay isang pulong para sa mga tao upang magtipon at makipagkompetensya sa kanilang martial arts. Ngunit mula noon, ito ay naging isang pagtitipon para sa mga kabataan at mahuhusay na martial artist upang bumuo ng mga koneksyon. At si Heijen ay dadalo sa konsehong iyon, paliwanag ng pinuno. Alam ko naman po iyon, sagot ni Yigang, ang angkan ng Moyong, ang angkan ng Habakpang at ang sekto ng Changrim ay bibisita sa ating angkan. Iniisip ko na binabalak nilang maging kaibigan ng kanilang mga anak si Heijen. Dapat ay maging kaibigan mo din sila, paliwanag ng pinuno. Patawad po, pero, wala akong anumang interes sa konseho ng 7 bituin, sabi ni Yigang. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo, ang dahilan kung bakit kita pinarusahan ngayon ay para ayusin mo din ang iyong ugali. Balak mo bang maging walang ingat sa harap ng mga alagad ng ibang angkan? Ang mga pagkakamali mo ay magdudulot ng kahihiyan sa akin at kay Heijen. Kaya naman, kumilos ka ng naaayon, sabi muli ng pinuno.
At pagkatapos ng pag-uusap ng pinuno at ni Higang, ang pinuno ay lumabas na ng silid ni Higang. Parang hindi mo na kailangang hanapin kailanman ang mga batang Changrim. Iyan ay isang napakagandang bagay, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Pero, bakit nais niyang makita ko ang mga batang iyon? Tanong ni Higang. Sinusubukan niyang gumawa ng pagkakataon para magkaroon ka ng mga bagong kaibigan dahil wala kang kahit isang naging kaibigan. Hindi mo pa talaga kilala ang iyong ama, sabi muli ng matandang lalaki. Pakiramdam ko kasi ay ipapahiya ko lamang siya, sabi muli ni Higang. Bigla namang sumilip ang punong tagapamahala sa silid ni Higang. Young Master, putol na sabi ng punong tagapamahala. Bakit, ano ang iyong kailangan sa akin? Tanong ni Higang sa punong tagapamahala. Wala naman masyado, pero, may nais sana akong ibigay sa iyo. Kung ilalagay mo ito sa iyong pinsala, makakatulong ito sa iyo, sagot ng punong tagapamahala. Sige, maraming salamat, sagot ni Higang, ito ay isang lihim sa pinuno. Kaya naman, ikaw na ang bahala. Sabi muli ng punong tagapamahala. Ibinigay ng punong tagapamahala ang isang kulay pula na kahon at ito ay naglalaman ng sekretong gamot ng angkan ng Bek. Napaka-presko ng amoy, iyan ang sekretong gamot ng angkan ng Bek, para maitago ang gayong mahalagang gamot sa isang lumang kahon, siguradong ito ay lubhang misteryoso. Sabi ng matandang lalaki, naisip ni Higang na napakasama ng kanyang ama para sa pagiging tapat nito. Maglagay ka na ng gamot na iyan at ikaw ay matulog na para ikaw ay makapagpahinga, mas mabuting magmadali ka sa iyong pagsasanay. Sabi muli ng matandang lalaki, sige, sagot ni Higang.